Hi Earth Signs, Gemini, Libra and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ang inyong Daily Gabay Tarot Reading for March 5, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayong makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirit's Guide, ano po ang ganap sa araw na ito ngayong March 5, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Okay, sa araw na ito, may ganap po na nagkaroon ng hope and healing. Inspired kayo ngayon, marami kayong iniisip, marami kayong ideas, plano sa buhay, ambisyon, naging optimism kayo, nagkaroon ng hope and healing. Humingi din kayo ng guidance sa universe. Ano pa po ang ganap sa araw na ito ngayong March 5, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? May oras na may naisip kayo. May naisip kayo. Maybe this is about your past, or may naalala kayo, or nasa sitwasyon kayo ngayon na some of you na nagkaroon ng paghihirap, like suffering. Pwedeng may nasacrifice kayo na opportunity. Pwede din. Kasi iba-iba tayo na experience. Okay. So, ayun. So, remember, give up your worries kay God. Tapos, hingi kayo ng guidance. Ano pa po ang ganap sa araw na ito ngayong March 5, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Okay. Some of you sa araw na ito nagbabasa ng libro para may makuha na learnings, knowledge. Pwede din na some of you nag-research para magkaroon ng clarity. Sa araw na ito, pwedeng may malaman kayong clarity or truth, katotohanan. May malaman kayong sikreto, or sa araw na ito, nagkaroon ng honesty. Like, naging honest ka sa kapwa mo, or yung kapwa mo is naging honest sa iyo. All in all, some of you nagpaplano. Kasi may maraming pumapasok na ideas sa inyo ngayon na gusto nyong ma-achieve. Yes, part ito ng ambisyon nyo sa buhay. Like, nakikita ko dito na parang nahihirapan kayo sa, anong tawag nito, pag-achieve ng gusto nyo sa buhay. Pero kaya yan. Basta samahan lang ng sipag at tiyaga at wastong plano. Be realistic din. Kung kulang, then plan to have additional investment para may karagdagang income po kayo para mas malaki yung savings nyo.
Mas malaki yung naipon nyo. Okay? Ano po ang mensahe sa araw na ito, ngayong March 5, 2024, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Okay, maybe, kausap mo yung matalik mong kaibigan, yung genuine yung kaibigan, na nahihirapan ka, shinare mo sa kanya yung ambisyon mo sa buhay, yung ideas mo. Ano po ang mensahe sa araw na ito? Parang lumabas to sa nyo, sa weekly gabay. So, check nyo yung weekly gabay nyo. Okay. Nakikita ko dito na may parating po. Basta samahan lang ng aksyon. Sabi ko kanina na sipag at syaga, samahan ng aksyon. Take steps toward positive changes. So, may positive changes sa inyong tatahakin. So, connect to your intuition. Okay? Yung pagpaplano nyo, kailangan na mag-connect kayo sa inyong intuition para may matulungan ka niya patungo sa right path. Okay? Tapos, ingatan din. Huwag mag-overthink. Kasi nakakasama yan sa inyo. Kasi puro pag-iisip dito pagpaplano. So, samahan ng aksyon. Sabi po dito, move forward. Take steps toward positive changes. Gemini, Libra, and Aquarius, ngayong March 5, 2024. Ano po ang energy ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 5, 2024? Spirit's Guide. Clarification po sa card na ito. Career and money. Career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 5, 2024. Clarification po sa card na ito. Love and self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 5, 2024. Clarification po sa card na ito. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, may bago po tayong upload. Monthly Gabay Tarot reading nyo po. Separated po yung Gemini, Libra, and Aquarius. Please check our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung bagong video nyo po. So, kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay nyo po sa iba kasi general reading po iyon. Maraming salamat. Okay. Ngayong March 5, 2024, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. This is connected to your third card here. Naghahanap ka ng katotohanan Pwede din naghahanap ka ng sagot sa inyong katanungan. Naghahanap ka ng clarity, katotohanan. Para klaro sa inyo. Pwedeng knowledge and learnings to. Kasi some of you nagbabasa ng libro. Nagre-research. Pwede din sa
Sa World Wide Web, sa Google. Pwede din. Ayun kasi may nakita ako dito marami kayong ideas, plano sa buhay na gustong gawin. So, yung action taken nyo dito is nag-gather kayo ng factual information to guide you para karagdagang guidance, detalye, kaalaman, okay. So, this is good kasi ito yung sabi dito sa card dito na take steps toward positive change para magkaroon ng changes. Tapos, ayun, some of you makakaranas ng may naulit na namang problema na nagdulot ng trauma sa iyo. Ang ginawa mo dito, nagkaroon ng ini-ignore mo. Ayaw mong alamin kung bakit ito naulit. Sabi po ng card, nabigyan po daw ng atensyon. Hanapan ng solusyon. Para kung maulit na naman ito, alam nyo na, magaan na sa feelings, alam nyo na yung paano gawin. Pero kung old emotions ito, kailangan talaga ng healing process po. So yung healing process is surrender, accept, let go, move forward. Okay? So, kailangan mong harapin, i-embrace mo yung katotohanan na nangyari. Okay? Baka may nangyari na ini-ignore mo or ayaw mo lang harapin. Ayun. So, sabi po dito, nahanapan ng solusyon, sabi po ng card. Para kung sa susunod naman na bumalik na naman itong problema, hindi mo na siya maiiwasan. Kundi, bigyan mo ng solusyon, bigyan mo ng panahon. Ano kaya itong, nag-cause ng trauma sa inyo? Siyempre, sa past ito. If this is old emotion, kailangan yung i-release yan kasi kung titira yan sa inyo, tapos magbibigatan kayo, like sinabi dito na nabibigatan kayo, nagkaroon ng sufferings, or nagkaroon ng disappointment kasi na-sacrifice mo yung isang opportunity. Example po yan, ha. Ayun. So, kailangan mo talagang hanapan ng solusyon yan para in the future, magaan na sa inyo. Hindi na siya trauma. Actually, yung trauma is matagal talaga yan. Like, ang trauma is sa emotion natin and sa physical, yung epekto niya. So, ayun. Kung pwede, write down nyo sa journal nyo. Yung mga nararamdaman nyo, ilipat nyo. Kasi nakakasama kasi kung magstay to sa inyong sarili. Baka kasi kung magtuloy-tuloy itong disappointment nyo, magkakaroon ng negative energy flow. Kung magkakaroon yan, iba yung ma-attract nyo, which is negative. Payag ba kayo nun? Diba? Hindi. So, kailangan mong harapin. Sabi ng card dito, harapin nyo. Hanapan ng solusyon. Bigyan ng atensyon, hanapan ng solusyon. Kasi mahirap na sa next year na naman, kung maulit naman to next, diba? Next na pangyayari, ma-encounter nyo naman ito, mahirapan naman kayo. Mahirap. Kailangan yung ma-overcome yan. Itong trauma na ito. Hanapan ng solusyon. Isulat nyo ilipat nyo sa journal or diary nyo, tapos i-review nyo kung ano yung punot dulo. Tapos baka naman na pwedeng hanapan ng solusyon. Think about yourself. Kasi yung priority natin dito is
inner peace, na magkaroon kayo ng inner peace, right? Pwede mo din i-share sa inyong friends, sa inyong handang makinig sa inyo. So, pili lang kayo sa pag-share nyo. Kung wala kayong tiwala sa kapwa nyo, then journal. And ang sabi ko dito kanina dito sa second card nyo, give up your worries kay God. Hingi kayo ng strength, healing. Hingi kayo ng guidance. Yung sabi ko sa inyo kanina dito. Kaya pala lumabas to. Okay. So yan na, bigyan ng atensyon. Kasi mahirap na mas kung tatagal pa iyan, ako, ang hirap talaga niyan. Gemini, Libra, and Aquarius. Ihanda ang sarili kasi may nakikita akong delay dito. Halimbawa, delay sa travel, delay sa hinihintay mong tao, bagay, sitwasyon, resulta, pwede din. Tapos ilan sa inyo makatanggap ng unexpected message, kaya ihanda ang sarili. Sabi po ng card dito na these delays are no accident, they are divinely timed to highlight an important realization. Kailangan yung may ma-realize. Like nito, yung first card nyo, na kailangan yung may ma-realize kayo. Kung hindi kayo makapag-isip na mabuti, then sulat nyo. Tapos i-review nyo. Ito humahanap ka ng katotohanan. Oo, katotohanan, sagot sa inyong mga katanungan. Sagot o solusyon sa inyong problema. Diba? Sabi ko kanina dito sa inyo. So, ayun. Sabi po ng card dito, these delays are no accident. They are divinely timed to highlight an important realization. Something you need to recognize bago ka magpatuloy sa inyong gawain. This lack of movement is reminding you to enjoy the process without being so focused on the outcome. Ayun. Alam niyo naman, kung may delay, kailangan yung intindihin kung bakit na-delay. Diba? Sabi po ng universe dito na gusto ng universe na may na may ma-realize kayo kung bakit nagkaroon ng delay. Baka may binigay na mensahe sa inyo dyan na hindi nyo pa hindi nyo pa alam, hindi nyo pa nakita. So, kailangan nyo mag-reflect. Something you need to recognize bago kayo magpatuloy sa inyong gawain. Tapos, make yourself busy also habang may nagkaroon ng delay. Okay? Kasi yung nakikita ko kung na-overcome mo itong challenge na ito, kung darating na itong delay, magkakaroon ng quick action, movement. So, kailangan yung may ma-realize kayo. Okay? Gemini, Libra, and Aquarius. Sa career and money tayo. Andito pa rin po siya, Gemini, Libra, and Aquarius. Yung taong nagsiselos, may insecurity, hindi niya pinapakita yung kanyang tunay na sarili. Kaya mag-ingat po sa taong ito. Nagbabalat kayo. Hindi siya totoo sa kanyang sarili, sa inyo. Bakit kaya nagtitrip tong taong to? Siyempre, iba talaga yung power ng insecurity. Kasi, achiever to si Gemini, Libra, and Aquarius Siyempre, hindi maiwasan na may kapwa tayong magkaroon ng insecurity kasi gusto niya rin yung naabot nyo. So, kailangan nating intindihin. Pero kung kung sobra na, baka kailangan ng pag-usapan. Tapos sabi ng card dito na kailangan yung bigyan ng panahon ng sarili nyo. Pamper yourself, treat yourself, bigyan ng oras ng sarili. Like for example, sa experience ko to kung masyado akong busy, tapos
Syempre, tamang kain. I-treat ko yung sarili ko. Mag-order ako ng online food service, ganun. I-treat ko yung, kasi nag-crave ako ng ganito. Yan. Simpleng pamper sa inyo sarili. Like for example, sa rest day nyo, bibili ako ng damit. Bibili ako ng sapatos to pamper myself. Or kung wala akong budget, manonood na ako ng Netflix, Disney Plus, ganun. Tapos wala akong iniisip na trabaho, pwede din yan. Kung busy kayo, then isipin nyo kung ano yung nagpa-pamper sa inyo. Kasi ako, food eh. Okay? So kahit anong busy niyan, kailangan talaga ng tamang kain. Para may malakas pa rin kayo. Tapos magkapag-isip kayo ng tama, di ba? Napansin nyo kung gutom kayo. Some of you, galit. Some of you, hindi makapag-isip ng mabuti. Some of you, hindi magawa yung gawain nyo ng tama. Tamang kain. Kailangan talaga ng pause. Tapos play na naman. Okay? And the clarification po. May delay na naman. Nako. May delay na naman, Gemini, Libra, and Aquarius. Yes, hindi ko kayo masisisi na nagkaroon kayo ng disappointment. Pero, paalala lang na yung nagkaroon ng delay kasi may gustong iparating sa iyo ang universe. May mensahe po na kailangan yung bigyan ng atensyon. Na kailangan yung ma-realize. So, reflect kung ano ito. Meditate kung kinakailangan. And connect your intuition also. Tanungin nyo yung intuition nyo. Itong nagsiselos na ito, nagkaroon ng disconnection eh. May nakita ako ng disconnection of relationship dito. Sa co-workers, kasamahan nyo dyan sa negosyo, sa trabaho. Itong delay na ito, it may be disappointing or frustrating. Pero kailangan mo itong pagdaanan eh. Kasi part ito ng challenge. Kasi, di ba, ang garugtong ng challenge is success. Success, growth. Andyan po yung growth po. Part ito ng inyong learning journey. So, sabi po ng card dito, be still flexible and patient is what required at this time. Kailangan ng pagpasensya. Actually, kung ma-overcome nyo itong, pagdating lang, hinihintay nyo na nagkaroon ng delay, magkakaroon po na, may nakita ko, magkakaroon ng expansion, growth. So, kailangan yung tamang hintay, pag-intindi. Huwag nyong pahirapan yung sarili nyo, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? Kasi yung kakampi nyo, di ba? Is, yung kapital nyo is yung body. Yung health nyo, ang inyong sarili. Huwag kayong mag-self-pity kung pwede. Kasi, affirmation yan eh. You're like for example, nagkaroon ng self-pity. Nagkaroon ng negative affirmation. You're claiming yan eh. So, gusto nyo ba yun na kiniklaim nyo? Like for example, hindi ako matalino. Which is matalino talaga kayo. Tapos, bakit bobo ako dito? Huwag kayong ganun. Kahit bad words man yan. Kahit, anong tawag niyan? Naging mannerism niyo na. Paalala lang po. Lalo na sa mga negosyante dito. Hindi talaga maganda yung magkaroon kayo ng negative affirmation. Nagko-call kasi kayo niyan eh, ng negative energy. Alam kong hindi kayo papayag niyan. So, anong tamang gawin? Positive affirmation. Kahit may delays, disappointment, positive affirmation pa rin. Darating din yan.
Karoon lang delay kasi dapat may ma-realize ako. Yung ganun, iniisip mo talaga na positive. Kahit may mga dapat pang gawin, may mabigat na pakiramdam, positive affirmation. Huwag niyong kalabanin yung sarili niyo. Huwag kayong mag-claim ng mga negativity kasi nakakasama yan sa inyo. Okay? Sabi niyo pa nga, bakit, some of you may nag-comment kasi, bakit ang tagal ng dating ng pera? Bakit ganito, ang tagal ng delay? Ito, yung sinabi ko kanina. Kasi may gustong iparating si universe sa inyo ng mensahe na kailangan yung ma-realize. Ano yan? Ano yan? Ano yung dapat i-realize? Iba-iba kasi tayo eh. Iba-iba tayo. Siyempre. Iba-iba ang ganap sa ating buhay. Iba-iba tayo ng experience. So, kayo lang po ang may alam niyan. Kailangan nyo mag-meditate. Long walks, connect to your intuition, meditate. Yung araw-araw kong sinasabi sa inyo on how to connect to your energy, to your body, to your intuition. Meditate. Baka kasi sa sobrang pag-iisip nito, nalilito na kayo kung paano mag-connect sa inyong intuition. Diba? So, kailangan talaga ng meditation and connect to your intuition. Tanungin nyo yung sarili nyo habang nag-meditate. Kung may sumagot, yan yung intuition nyo. Tanungin nyo sa inyong journal. Kung tuloy-tuloy yung sulat nyo, that is your intuition. Kung wala pa rin, then take a long walks. And feel the energy of our nature. Meditate. Okay? Ano pa? Kasi kailangan kong ulitin kasi may mga bago tayong viewers, may nakalimutan. So, kailangan kong i-remind. Okay? Okay. So, yun, be still flexible. Kalma lang po kayo. Baka na-pressured kayo kasi maraming ideas Ideas is a blessing. So, maraming ideas. Baka na-burnout na kayo or na-pressured na kayo kasi gusto nyong ma-achieve. Kasi hindi ko kayo masisisi. Gemini, Libra, and Aquarius is achiever. One at a time lang po. Gemini, Libra, and Aquarius. Maaabot yun din yan. Basta samahan lang po ng aksyon at tiyaga. Sa love life, self-love, partnership, and romance. You are moving on here. Lumalayo ka sa mga toxic na tao. Yes, kasi may nagsiselo sa inyo, di ba? Lumalayo ka sa isang tao na nagdulot ng toxic relationship, toxic environment. Kung may problema kayo sa pananalapi, huwag niyong iwasan. Kailangan niyong tutukan yan. Bigyan ng attention. Dito pa lang. Dito pa lang na mensahe. Kasi some of you may problema sa pananalapi. Baka kailangan ng kapital. Basta po may problema kayo dyan. So, sabi po dito na kailangan yung parang iniiwasan nyo Oo. Kailangan yung bigyan ng attention para hindi magkaroon ng disbalance. Okay? Tapos sabi po ng card dito na focus and have faith. I-release mo yung nararamdaman mo. Palitan mo ng positibo na ma-motivate ka ulit. Yung sabi ko kanina sa inyo. Yan yung gusto iparealize sa inyo I think yan yung gusto iparealize ni universe sa inyo. And ang ganda ng card. Sa mga dito. Kasi may nakita kong success and enjoyment. Yes. Sa mga single dyan, you've been doing a great job to love yourself. Wow, congrats. Actually, ang hirap nito yung self-love. Lalo na may unhealthy attachment tayo sa past. Ang hirap niyan. Pero, I am happy for you. May potential din na may meet kang posibleng romantic partner. Do something special for yourself. Treat mo yung sarili mo dahil deserve mo ito. Yan, yung sabi ko sa inyo, pamper yourself. Sa mga buhay mag-asawa, sa mga may relasyon dyan, enjoy kayo dito Marahil nagkaroon kayo ng date or
Nagkikwentuhan kayo na masaya kayo. Kasi may success na pangyayari. Maybe success sa inyong career and money. Oh, nagpaplano kayong magbakasyon. Nagpaplano kayong magbakasyon. Nakikita ko dito naging wise kayo sa paghandle ng money. Hindi rin kayo madamot at the same time. May ani nga dito, may harvest nga. May nakita kong harvest po. Kaya good mood po kayong lahat. May iba nga dito magde-decorate o mag-renovate sa bahay. Tapos some of you magbabakasyon. So, tama dito. Ang sabi po ng card dito, may message po ang card sa inyo. Focus on what brings you the most peace. Yan yung priority natin, di ba? Peace of mind. Inner peace. Huwag niyong pahirapan yung sarili niyo. Gemini, Libra, and Aquarius, love message po. Self-love message. Para po sa mga single. Ngayong March 5, 2024. Ang daming mensahe. Okay. Treat yourself. Tatlong card na. Treat yourself to something beautiful today. Pamper yourself. Ano pa po ang mensahe? Embrace. Sabi ko sa inyo, di ba kanina na, embrace the truth. Embrace yourself. Love message para sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon. Para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 5. Tested. Your relationship is being tested. Your strengths and weaknesses are being tested. Telepathic. Close soul connections are harmoniously synchronized, creating moments of telepathy. Kabuang love message siya po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 5, 2024. Oops. Practice compassion, see things from a fresh perspective. And simple acts of kindness. Kindness energizes you and brings happiness to those around you. Wisdom message. Hingi tayo ng wisdom message. Spirit's guide. Para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 5, 2024. Actually, andito yan sa weekly nyo eh. Magkakaroon talaga ng transition, pagbabago. Ito rin yung nakikita ko talaga kay Gemini, Libra, and Aquarius. May parating po ng pagbabago sa inyo. Transition, transformation, new cycle, change for the better. Ang sabi po dito, you must pay attention to the signs around you. Ito na. Sabi dito, di ba, na kailangan yung nagkaroon ng delay kasi dapat mong may ma-realize kayo. So, kailangan yung mag-reflect. The transition may seem frightening at first, but you must let go of old habits and patterns that no longer serves your higher calling. They would only hinder your growth. Okay. These old habits or old emotions, kailangan yung ma-overcome yan. Kasi ang sabi dito, yan yung obstacle para sa inyong growth. So, kailangan yung ma-overcome yan. Endurance. Whatever you seek, your tenacity and faith will be paying off. Know that no matter the temporary outer conditions, you will manifest your desires in divine timing and in the form that is best for you. So, this is the advice na mag-manifest kayo. Okay? Kasi may plano kayo dito mag-manifest kayo. Okay? Tapos, ayun. With the divine help, may isa katuparan yan. Kasi may message pa dito na may positive changes talaga. So, ilang cards na po nagsabi dito na may transformation, transition.
May magaganap talaga ng pagbabago. Ano yan? Gemini, Libra, and Aquarius. Naku, curious talaga ako. Kasi ilang araw na kahit weekly nyo. Kabang message nyo po, advice? Leadership, take charge of the situation. So, harapin talaga yung challenge. Huwag niyong iwasan. Tapos, listen to the music. Your connection to music is healing for yourself and others. And be okay. Reminder lang po sa pagkinig sa sa music. Yung positive lang po. Alamin niyo yung lyrics, kung may lyrics po, kung pwede, without lyrics, yung healing music po. Okay? Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels. Mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 5, 2024. Sabi po ni Archangel Metatron, call upon me to clear and open your chakras using sacred geometric shapes and sensitivity. Sabi po ni Archangel Haniel dito, you are extra sensitive to energies and emotions right now. Honor yourself and your feelings. That is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius for today, March 5, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.